Napakasimple lang nito pero ayaw ng matak eh. Para lang magkaka-traction siya. Okay, finger cross. Finger cross. So naghihintay ako ng aking escort na babae kahapon dito ngayon sa labas ng truck parking ng TA kasi nga hindi pa tapos yung aking load. Kailangan ko pa ng 4 na gulong ngayon ng combine na dadalhin ko sa Canada. So anyway, sasagutin ko yung mga nagtanong doon dyan sa comment box more about on insurance, kung sino magki-claim doon sa damage ko at sa damage ng yung damage ng pilot escort ko sa kanyang car. So yung babae na yon, siya yung tinatawagan ni Q-Line every time na may mga truck papunta dito sa Virginia, Ohio, kung saan may mga delivery ng oversized load. Si Jennifer, yun siya mismo, sa kanyang business yon, yung escorting niyan. Kung naalala niyo yung previous video na may dalawang mag-asawa na may baril, yung title doon na pwedeng magbitbit ng baril. Sila mismo mag-asawa na mention na doon na meron silang 12 or 20 cars, but still kay Jennifer sila or dun sa babae sila kumukuha ng trabaho. Okay? Ibig sabihin yung i-escortan na oversize. So siya yung may hawak ng business dito. Sa kanila tong business yung mag-i-escort banda dito sa East Side. So sino magki-claim doon sa insurance or doon sa damage? Saan niya i-claim yung damage ng kanyang sasakyan? Sa kanya mismo. Kasi siya ang may contract kay Q-Line. Siyempre, of course, malaki yung insurance mo, di ba? May mga car siya, may insurance yun. So sa akin, dahil binangga niya ako, na damage yung bakal. Bakal lang naman yun, puputulin, weldingin uli. Tsaka yung alloy ba tawag doon? Or ano bang, nandun yung extension light namin sa oversize na damage. Madali lang yung palitan. Bakal lang yun, walang problema. So, kung kailangan ni Q-Line ng more information about kay Jennifer, I think sila na yung tatawag or ako magte-text sa kanya para hingin yung insurance policy number niya. And I think yun lang para makakuha kami ng pera galing doon sa kanyang insurance dito sa US para pambayad doon sa paggawa doon sa bakal sa likod, yung bumper. Pero Q-Line naman, meron silang sariling shop na nagwe-welding. Baka sa Q-Line lang din to gagawin. So ngayon, meron bang deduction dun sa part ko sa aking lisensya dun sa nangyari? Wala, dahil ako yung binangga. Wala akong problema sa aking lisensya or walang points na ma-deduct sa akin. Kung ako yung bumangga dun sa flatbed, ako yung sumampa, kasalanan ko yun. Okay? Kasalanan ko yun. Pero dahil ikaw yung binangga sa likod, wala kang problema sa license points mo or sa demerit mo or sa merit mo, wala kang problema doon. I'm not sure kung parehas or pariho ang sistema ng America at Canada pag ikaw nakasagi, ikaw nakabangga, pag nag-claim ka ng insurance, tataas yung insurance, monthly insurance mo kung monthly insurance siya, or magkakaroon ka ng deduction points dito, tataas yung premium ng license mo. Kasi sa Canada, pag ikaw yung bumangga, kotse to kotse at nagreklamo or nag-complain or kailangan mo ng information dun sa nakabangga siya para ma-claim mo sa insurance yung pagpapagawa ng sasakyan, ikaw na nakabangga, minus of points, demerit, 5 points, then babayaran ng insurance, then tataas yung insurance mo, tataas yung premium ng license mo. Okay? Ganun yun. But wala akong problema sa aking lisensya doon. Wala namang involved na police, walang police report, wala. Diretso lang kami ng bumiyahe hanggang makarating ng ng Virginia. So yung babae na yun, ulitin ko, siya yung may hawak
ng business ng mga escort dito sa east side ng Amerika. Malawak yung ano niya, organization niya, di ba? So walang problema. Sabi ko nga, pag once na nag-drive ka ng kotse, nasa traffic light kayo at sumunod ka na too close sa isang sasakyan, halos hindi mo na makita yung ilalim niya, binangga ka sa likod, bang, dahil hindi nag-pay attention na sa likod, binangga ka, umusad ka ngayon, bumangga ka rin doon sa unahan. So ang kasalanan mo ay binangga ka nang nasa likod, kasalanan nasa likod. Binangga mo yung nasa unahan, kasalanan mo rin yung binangga mo sa unahan. Bakit? Sasabihin mo, oy, binangga ako kaya umusad yung sasakyan mo, sasakyan ko. Ngayon, tatanungin ka ng insurance, gaano ka kalapit doon sa unahang sasakyan. Kung wala kang 5 meters, kasalanan mo talaga. Kasi pag ang impact nun, tulak ka, babangga ka rin sa unahan, di ba? Huwag niyong gayahin yung mga nandito na pag nagda-drive sila talagang too close sa highway. Makikita, may mga videos ako niyan, mga nare-record ko. Sobrang lapit talaga. Hindi lang kotse, but mga truck din, ganun din. Kaya yung mga truck dito, pag pangit ang panahon, zero visibility, snowy, kumpul-kumpulan talaga yung mga truck. Dahil the way sila mag-drive dito, sunod-sunod, dikit-dikit na talaga. Yun nga, kung merong biglang nag-break doon, meron ka ba bang enough time na mag-react? So, hinihintay ko na lang yung aking escort today para matapos tong business namin dito sa Baltimore at makabalik na ako ng Canada. Anyway, maraming salamat dito sa Baltimore. Nakatulog na ako ng isang gabi. First time kong natulog dito sa Baltimore State, City, State of Maryland, kagabi. Hey, boss. Guys, I'm all done. Nakuha ko na yung aking load na kailangan kong kunin. Then palabas na ako dito sa Baltimore Port. Ganda ng panahon, but Saturday meron na naman snow.
guys. Ohio Service Plaza. Ano tong I-80. 30 minutes break. Meron pa rin snow. Kapal pa rin ng snow. Bandang Quebec, Newfoundland, Labrador. Din iikot siya ng Ontario. Tapos meron pang snow coming by Saturday. So, yun, no? Laki, oh. Kita nyo, no? So nagsasaboy na sila ng buhangin na may ice. Ice ng salt. So magbibigay ako ng enough na distance dito sa isang sasakyan, just in case masyadong lumalapit yung isang truck sa likod. Hey bro, keep a distance bro. Do you copy? Don't follow too close. Don't follow too close. So wala pa rin tigil ang snow dito sa I-80 all the way to Devonport hanggang Iowa. Malamang pag nakuha ko yung aking load mamaya, hindi na ako dadaan dito sa area na to. Babalik ako pabalik nung Chicago, Rockford, Chicago, then all the way to Wisconsin. But i-check ko pa mamaya ang klima, ang weather, kung pati yung Wisconsin ay tinamaan ng snow ngayon, then walang choice kundi tatahakin ko ulit itong I-80 218 and then I-35 then 94 all the way to Fargo. Kasi ang pangit ng kalsada pag nandoon ka sa dun sa I-35 papuntang Minnesota, laging may black ice. Marami ng aksidenteng nangyari dyan sa I-35 na yan. Oh, shush. Overtake talaga siya. Ang delikado dito, yung mga sasakyan na galing outgoing ng mga sasakyan, pag dumula sila at mag-cross sila dito sa incoming, doon magkakaroon ng
went there all the way. Sinalubong niya yung highway. That's because sobrang tulin siguro. Buti hindi siya bumangga. That's bad. Ito yung minsan delikado dito, yung loop, yung ikot. Baka mag diretso ka sa unahan. Continue on I-88. Hindi mo na makita kung nasaan yung pintura eh. Ito yung delikado paggabi. Tatakbo ka ng ganitong panahon, hindi mo makita yung paint, hindi mo makita nasaan niya ng spalto dyan. Oh lala. Okay, this is my load. So, nandito ako ngayon sa Q-Line Mullingar. Ito yung trailer na kukunin ko. 1446. Ito yung dadalhin sa drop sa Q-Line. Malito ba? Yun, ida-drop ko. So hatakin ko muna kasi wala nang space eh.
taas ng snow, walang space. Yeah, puno. Nako, yan ang problema pag may RGN ka. So hatakin ko muna to. Datrap ko yung isang trailer. Hatakin ko, ilabas ko siya, and then sasalpak ko yung trailer ko. Ang problema, ayaw matanggal. Ayaw matanggal. Slide na siya. Slide na siya. Naglalatag ako ng kanina. Napakasimple lang nito pero ayaw nang matak eh. Maliit lang to na problema. Maliit lang na problema to, but na-stuck siya. So kahit anong gagawin mo dyan, iikot lang yan. So now tatry ko tong ganitong method. Saan to galing? Oklahoma. Okay, ilalatag ko siya doon para meron siyang traction. I-half ko lang siya. So putulin ko to. Ito yung dapat pala maraming ginawa ko nito nung sa Oklahoma na load na nag-tarp kami. So yun, putulin into 2. Next time pag makabalik ako dun, kukuha ako ng marami. Try ko lang ha. I'm not sure if this one will work, but instead na maglagay ako ng chain, dahil yung aming yard yung in charge dito hindi naglinis, and umuwi na siya dahil lakas ng storm. Kaya kapal. Makapal yung snow dito sa yard ng Q-line Esmolin. So try ko lang siya. Hindi ko sinasabing gagana, but you have to use your common sense, man, para lang magkaka-traction siya. Okay. Okay. Instead na maglagay ako ng chain, then I'm gonna try this method. But for sure, dito na ako magpapahinga mamaya dahil pangit ng kalsada. Hindi siya magandang ano. But nilatagan ko rin ng chain dito. Yan, may nilagay akong chain. Pero lalagyan ko pa rin siya ng, sana hindi siya masira kasi kakainin siya ng chain eh. If this one will work, then keep ko tong rag. Keep ko tong rag. Makaatas na ako dito. Okay, let's try. Finger crossed. Finger crossed. Again. So forward. Huwag lang siya mag-spin. Okay. Okay, there you go. There you go. Right on. Okay, di ba? Magkakaroon ka lang ng swing. Kakaroon ka lang ng swing, and this one is working. Okay, this one worked. So okay, ito gagamitin ko to. And then ito yung sasalpakan ko. Mamaya ko yan babalikan. But itong kailangan kong matanggal.
muna siya, but I'm not sure. Dito naman siguro hindi siya lulubog dito. Once na nakasalpak na siya doon. Ito lang yung problema ko dito. Ayan. Nagkaroon na siya ng clutch. So pinumpak ko muna para mamaya pag alis ko dito, lalabas ko siya dun sa harap, then sasalpak ko ulit yung trailer. Siya naman yung lalagay ko dyan. So far so good. Tigas na. Okay, salpak. Tanggal ang trailer. Gamit ko lang din yung ano, yung rag na pinakita ko sa inyo. Nakapark ako dito ngayon sa pinakamalaking truck stop sa buong mundo, sa I-80. But sobrang puno din ngayon. Dahil sobrang dami ng truck ngayon dahil yung snow nagiging worst by worst by worst. So wala ka ng halos makikita mga bumabiyahe sa kalsada ngayon dito sa Iowa. Maraming na disgrasya, maraming mga nasa ditch. Dahil kanina sa yard walang na-plow. And yeah, nakarating ako dito ng madiwasay, but wala kaming makitang parking. Nasa gitna kami ng pagitan ng dalawang panig. Ito yung dito at saka itong nandito sa side. So nasa gitna kami ngayon. Walang parking. I don't know kung anong nangyari dyan. Kung hindi na sila gumagalaw, then I'm gonna stop here. Then matutulog na. Pangit ang panahon talagang. Storm sobra. Hanggang kailan to? Hanggang bukas tong storm eh. Oh. Sobrang laki guys. Oh my god, come on. Sobrang laki ng storm. Kung makikita ninyo. So mamayang alas 9 ng umaga wala na, pero meron pa uling papasok na bago at magsusunod siya dun sa luma. So ito yung storm. Nandito ako ngayon sa largest truck stop. So ito yung Wisconsin. Buti hindi ako duman sa Wisconsin. Ito meron siyang rain with itong delikado eh. Itong may tubig at saka snow. Ito ulan. Ito yung delikado rin. Buti nakalabas na ako ng Pennsylvania at saka Maryland, no? Grabe. Kita nyo gaano kalaki yung storm. So nandito ako ngayon. Tinatamaan ako ng storm. Kung i-play natin yan, so tingnan mo itong isa na galing South Dakota. Play. So susunod yan sa dito sa Wisconsin. Yun o. Ayun o. Nag-merge siya sa Wisconsin, sa malaking storm. Tapos yung nasa taas nag-merge din. Look. Then meron pang nagbabadya dito sa may Utah. Incoming din. Ayun, ang bilis na dito. Bumaba.
tinamaan ang Ontario at saka Manitoba ngayon by Monday. Sa mga nag-request, sa mga nabitin ng snow noong December dahil napaka-dry ng ating December, ito na yun. Ito na yung ni-request ko na storm. Nagkatotoo siya dahil nga nagkakabiroan kami ng mga kasamahan sa mga Bisaya, mga taga Saskatoon. Sabi ko mag-order ako ng snow na napakalaki para kasi na ano daw dry na dry yung winter, brown. So ayan, nandyan na yung snow. Marami pa yan, marami pang darating, kaya be careful. So anyway, hindi ko na pahabain to, and I think dito na ako titigil. Pupunta lang ako ng Loves, anong TA. Wala nang galawan to. So paano? I'll see you guys sa next route ko. Maybe tomorrow. Amping mo perme. Keep safe. Keep on trucking.